Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Tanggalin ang pader ng mga hidwaan. Nanawagan si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David sa mga mananampalataya na magbukas ng puso at isip. Hinimok niya ang mga Katoliko na huwag hayaan ang masasamang karanasan na pumihil sa kanila na magtiwala sa kapwa. Sinabi niya na ang lahat ay tinatanggap sa tahanan ng Diyos, subalit ang mga tao ang sadyang gumagawa ng pader na humahadlang. Binanggit ng Cardinal ang mga pader na nakapaligid sa Bethlehem tila simbolo dahil sa hidwaan ng Israel at Palestine na siya namang nagiging sagabal sa kapayapaan. Dagdag pa niya, hindi matatamo ang kapayapaan sa mundo hanggat may mga pader ng hidwaan batay sa kulay, relihiyon, lahi, kasarian o estado ng pamumuhay. Samantala, 31 sugatan sa nangyaring aksidente sa NLEX. Sugatan ang 31 katao matapos ang naganap na aksidente sa bahagi ng North Luzon Expressway sa bahagi ng San Fernando, Pampanga kahapon, bisperas ng Kapaskuhan. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nasa parehas na direksyon ang minibus at Asian Utility Vehicle nang mawalan ng kontrol ang minibus at bumangga sa AUV. Dahil dito, ay nawalan ng kontrol ang minibus at nahulog sa bahagyang may lalim na gilid ng kalsada. Itinuturing na self-accident matapos umano na nakarinig ng ingay sa makina ang driver, dinala naman sa mga pagamutan ang mga sugatang biktima. Sa 31 na biktima ay 29 dito ay pasahero ng minibus, habang 2 dito ay mga lula ng AUV. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Sa iba pang balita, President Marcos sa mamamayan ngayong Pasko, mamuhay ng may saysay at kabuluhan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na mamuhay ng may kabuluhan at may saysay. Ito ang naging sentro ng kanyang mensahe sa araw ng Pasko ngayong taon. Ito ang panahon aniya ng pagbibigay ng pasasalamat sa sinuman o anumang relihiyon na kinakaharap. Dagdag pa nito na bilang Pilipino ay mahalaga ang makauwi at muling makasama ang mga minamahal sa buhay at sariwan ang mga biyaya ng nagdaang taon. Hiling din nito na dapat ay patatagin ang pananampalataya at magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Hesukristo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.